Hindi lahat ng tao umiiyak talaga kapag nakatayo sa harap ng kabaong. Ang iba ay umiiyak para sa pagkawala, ang iba ay umiiyak para sa pagkakasala. At may umiiyak para lang magkaroon ng isang mangkok ng mainit na sabaw sa malamig na gabi. Isang maliit na kulog. Mabilis na napalitan ng eksena sa imahe ng isang mahirap na libing, kumikislap na mga kandila, isang binata na umiiyak ng matindi sa tabi ng kabaong. Nang gabing iyon sa gitna ng mga hikbi at nakikiramay na mga mata. Walang nakakaalam na ang libing na iyon ay ang simula ng sunod-sunod na trahedya. Isang maliit na lansihin, humahantong sa isang mahusay na digmaan. Isang mangkok ng malamig na sopas, ipinagpalit sa dugo, mga lihim at kaligtasan. Ang flash ng liwanag ay nagbabago sa isang kumikislap na sulok sa gitna ng kabubatan. Ang mga silhawete ay malabo na tao, ngunit gumagalaw tulad ng mga ligaw na hayop. Tatlong magkaibigan, tatlong kapalaran, tila nahihirapan lamang sa pagkain at pananamit. Ngunit hinatak sila ng tadhana sa isang underworld kung saan ang mga aswang ay higit pa sa mga alamat. Kung saan nagsasama ang dugo ng mga ngaso at ng hinuhuli sa gabi. At kung saan ang pagkakaibigan, pag-ibig ay maaari ding maging isang nakamamatay na bitag. Kung sa tingin mo narinig mo na ang lahat ng horror story, hindi pa. Dahil ang kwentong ito ay hindi nagsisimula sa pagkawala. Walang sumisigaw ng pangalan ng demonyo. Nagsisimula ito sa libreng pagkain sa libing ng isang estranghero. Ang eksena ay napalitan ng isang maputlang umaga, ang tunog ng mga tandang na tumitilaw. Tatlong kabataang lalaki na humihila ng cart ng karbon sa kahabaan ng pulang kalsada. At mula sa sandaling iyon ang kanilang mga kapalaran, Homer, Vando, at Leo ay hindi na sa kanila. Papasok sila sa isang mundo kung saan ang kabaitan ay maaaring pumatay. Kung saan ang mahal mo ay maaaring maging isang demonyo na nakabalakayo bilang isang anghel. At kung saan, para mabuhay dapat matuto kang pumatay ng isang aswang. Magkapatid din ay tindera ng bangus, kwentong aswang ni. Sa gitna ng isang mahirap na sulok ng nayon, kung saan ang usok mula sa kusina ay may halong usok ng buhay. Mayroong tatlong mga anino, kinakalagkad bawat araw sa pamamagitan ng trabaho ng pagsunog ng karbon. Homer, kalmado ngunit palaging nag-aalala. Leo, masayahin, walang pakialam na parang walang bukas. At si Vando, masungit, walang ingat, handang gawin ang lahat para lang may makain. Larawan, si Vando ay pumapalo ng kahoy na panggatong, si Homer ay nag-scrape ng karbon, si Leo ay naghahalo ng malamig na tubig ng bigas. Ang hangin ay umiihip sa bulok na bubong na pawid. Kakaibang libing, yan yung unang pagpapahayag. Isang simpleng libing, ang mga matatandang nakasuot ng itim, umaalingaw-ngaw ang tunog ng pag-awit. Si Vando ay pumasok sa prosesyon ng libing. Narrator. Ang gutom ay maaaring gumawa ng mga tao na hindi kapanipaniwalang mga bagay. Hindi kilala ni Vando ang mga patay. Ngunit alam kong sigurado, ang mga libing ay karaniwang may mga natira. Ang kamera ay humarap kay Vando na nagkukunwaring umiiyak, hinahampas ang kanyang dibdib, sinisigaw ang pangalan ng namatay. Lahat ay nagulat ngunit naantig. Si Homer at Leo ay nakatayo sa malayo, alangan. Leo, pabulong. Pre, alam kong masama ang gutom pero hindi naman ganoon kalala, diba? Homer, nagbubuntong hininga. Wag na. Basta may sopas.
Pagkatapos ay isang eksena na nakaupo sila upang kumain sa libing, huminto ang musika habang bumubulong ang isang matandang babae, puso. Namatay sa mahinang puso. Tumigil si Homer sa pagbuya, sumulyap kay Vando. Homer, uy pre, akala ko may pumatay sa kanya. Vando tumawa ng pilit. Ay, siguro emosyon lang eh. Narrator. Joke kainan. Ngunit walang nakakaalam na ang biro na iyon ay magiging simula ng isang kalsada na walang babalikan. Ni The Fateful Encounter, Meeting Espino. Itinulak ni Homer ang isang karito ng karbon pababa sa palengke. Mainit ang araw. Huminto ang isang matandang lalaki, maayos ang pananamit, may buhok na kasing puti ng seda, upang tingnan ang mga paninda. Espino, magalang. Yan ba ang cool na ginagawa mo? It looks steady, it burns well. Kailangan mo ba ng trabaho? Homer, anong trabaho? Espino, nakangiti. Mayroon akong bukid malaki, tahimik. Kailangan ko lang ng mag-aalaga ng maamong hayop. Naglagay ang matanda ng isang pirasong papel na may address at sinabing, kung gusto mong baguhin ang iyong buhay, halika. Narrator. Sa tuyong sikat ng araw noong araw na iyon, isang pinto ang bumukas. Ngunit sa likod nito walang ilaw. Uniform, hindi unang karaniwan. Naglakad ang tatlong lalaki patungo sa isang malaking bukid. Ang lumang western style na bahay, mga baging na nakabalot sa mga ambit. Ang mga kabayo ay hindi mapakali habang papalapit sila. Leo. Parang may nagmasid, no? Vando. Lang yan. Maarte lang. Binati sila ni Espino, pinapasok sila sa bahay. Malamlamang ilaw, nakasabit ang mga dingding na may mga kakaibang bagay, mga pintura ng hindi pa nakikilalang mga nilalang, isang watawat na may simbolo ng side at isang pulang mata sa gitna ng isang bituin. Narrator. Maliliit na detalye, ngunit nakakatakot. Mga matang hindi tumitingin, ngunit nakakaramdam pa rin ng pagmamasid. At pagkatapos nakilala nila ang pangalawang matandang lalaki. Endong, yan itahimik inay kasama. Isang lalaking nasa edad 60, tahimik, nakaupo sa dilim. Nang itinaas niya ang kanyang kamay, natuklasan ni Homer, sa kanyang kamay ay may tattoo na katulad ng simbolo sa painting. Leo, pabulong. Parang may sekta to eh. Homer. Basta trabaho lang. Gabi-gabi no rice spray. Gagawin ko kahit clean horse dome. Narrator. Isang magaan na trabaho. Isang mabait na boss. Isang tahimik na supervisor. At isang bahay na puno ng mga misteryo naghihintay na lamunin ang kaluluwa ng nagugutom. Ang tatlong magkakaibigan ay kumain kasama sina Espino at Endong. Habang itinataas ni Endong ang kanyang kamay upang kumuha ng pagkain, ang laylayan ng kanyang kamiseta ay tumaas na nagpapakita ng kumikinang, buhay na pulang marka sa kanyang balat. Bumagal ang musika at dahan-dahang nag-zoom ang kamera sa mga kahina-hinalang mata ni Homer. Narrator sa nagmamadaling boses. Ang gutom ay nasiyahan, ngunit ang presyo nito ay nagsimula pa lamang na isulat sa dugo. Mapayapa ang bukid ni Espino, parang ganon. Ngunit may mali at ang tatlong magkakaibigan ay nagsimulang maramdaman ito. Naglalakad si Homer sa mga kwadra, nakita ang isang kabayong biglang umaatras, humihinga.
Sinipan ng isa ang pader habang papalapit si Vando. Bawat maliit na aksyon, nagpapakita ng hindi pangkaraniwang pagka-alerto. Leo nagbibiro. Pre, baka amoy munggo lang talaga tayo. Homer seryoso. O baka kabayo nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng mga tao. Hindi bawal lugar ampersand ni tunog ng gabi. Gabi, kumain silang tatlo sa kwartong gawa sa kahoy. Itinuro ni Espino. Espino, tandaan, pagkatapos ng 1-0 iyan, huwag kang lalabas. Ano man ang iyong marinig manatili sa iyong silid. Endong, idinagdag. Lalo na ang storage area sa likod ng mga kwadra. Kung sino man ang pumunta doon hindi na babalik. Nang gabing iyon, nang tahimik ang lahat, isang humihinang tunog na kumamot sa dingding na gawa sa kahoy. Nagising si Leo. Iminulat din ni Homer ang kanyang mga mata. Walang nagsalita ngunit tumingin sa bintana ng sabay. Narrator. May sinusubok sila. Scene 3, Propetikang Pangarap. Madilim ang anggulo ng kamera, malabo ang ilaw. Nawala si Homer sa kakahuyan. Ang buong paligid niya ay mga yabag hindi tao. Gumapang ang isang madilim na anino sa likuran niya. Mapupulang mga mata pagkatapos ay hinawakan ng isang claw na kamay ang kanyang balikat. Aswang sa panaginip. Alam ko kung sino ka. Homer. Nagising si Homer. Basang-basa ang pawis. Tumingin siya sa pinto, ang figura ng isang babaeng nakatayong hindi gumagalaw sa labas ng kwadra. Narrator. Kapag ang mga panaginip ay sumasabay sa katotohanan, hindi na ito panaginip. Ito ay isang babala. Pagtatagal na Espino. Kinabukasan. Sa isang tahimik na almusal, inilapag ni Espino ang isang lumang kwaderno. Sa loob ay malabong mga larawan, mga aswang, mga taong naghiwa-hiwalay, mga sinaunang simbolo, mga gasgas. Espino, malumanay. Hindi kita inimbitahan dito para lang maglinis ng dumi ng kabayo. Kailangan kita para ipagpatuloy ang isang digmaan na walang sinuman ang mangahas na pangalanan. Papasok si Endong. Itinaas niya ang kanyang manggas. Ang mga tattoo sa kanyang mga braso ay kumikinang sa sikat ng araw. Endong. Kami ay manunugis. Mga mangangaso ng mga aswang. Ang mga taga-nayon ay naglalakas loob lamang na banggitin kapag sila ay lasing. Homer. So isa itong bitag. Espino. Hindi. Ito ay isang pagpipilian. Ngunit kung tumanggi ka umalis sa lugar na ito bago lumubog ang araw ngayon. Narrator. Isang katotohanang ibinaon sa daan-daang taon. Isang tahimik na hukbong nagpoprotekta sa sangkatauhan. At 3 binata na walang pangalan nakatayo sa pintuan ng tadhana. Iyan ay kaluyong ng isip. Nakaupo silang 3 sa tabi ng balon. Unti-unting nagdilim ang langit. Iba-iba ang iniisip ng bawat isa sa kanila. Leo. Nagpunta ako dito para baguhin ang buhay ko, hindi para mamatay ng maaga. Vando, malalim. Ako naman matagal na akong walang kawala. Homer, nakatingin sa malayo. Hindi mo ba nakikita? Kanina pa tayo napili. Dumating ang gabi. Hindi umalis ang 3 magkakaibigan. Nakatayo sila sa harap ng maindoor ng malaking bahay. Lumitaw mula sa dilim sina Espino at Endong. Espino, tango. Welcome sa totoong mundo. Ang kamera ay tumungo sa langit, kung saan ang isang pulang buwan ay tahimik na sumisikat. Isang nakakatakot na alulong ang umaalingaw mula sa malalim na kabubatan. Narrator. Ang kapayapaan ay isang shell lamang ng mundong nag-aapoy.
At sila, ang mga anak ng kahirapan, ay pumasok na ngayon sa laro. Kung saan ang talunan ay nawalan hindi lamang ng kanyang buhay, kundi ng kanyang kaluluwa. Nagbabalik Benji matanda, yan ay kalayaan ng reunion. It's dusk. Homer is mowing the grass outside the stables. From afar, the silhouettes of two girls approach, their hair disheveled, with cloth bags. Sila ay sina Emilia at Emily. Emilia, parang pagod pero masaya. Homer, ikaw ba yan? Napatay si Homer. Isang pilit na ngiti ang lumabas sa kanyang mga labi. Nagbalik ang dalagang dati niyang crush. Homer, walang imik. Oh and my God. Emilia, paano mo nalaman ang daan dito? Emilia, naalala ko sinabi mo sa akin ang tungkol sa lugar na ito noon. Pinalayas tayo sa walang maasahan. Iniisip ko lang kung sinuswerte tayo. Narrator, isang pagkakataong bumalik o isang matalinong pagsasaayos. Ngunit sa mundong puno ng mga demonyo, ang malinaw na mga mata ang pinakamapanganib. Kakaibang imbitayon, hindi salita, hindi mula sa iyo. Noong gabing iyon, magkasamang naghapunan ang grupo. Nakatanggap si Leo ng sulat kamay na liham na tahimik na inilagay sa pintuan. Ang nilalaman ay nag-anyaya sa grupo na dumalo sa isang salamat party sa isang lumang bahay malapit sa gilid ng kagubatan. Leo, hindi ito isinulat ng sinuman sa aming grupo. Kakaiba ang ayos ng pangungusap, parang lumang wika. Vando, hinaan ng boses. Hindi ka ba nakakapagtaka? Nang dumating ang dalawang kapatid na yon, may isang sulat. Pero sino ang nakakaalam ng bahay natin? Homer, nakatingin kay Emilia. Nagkataon lang siguro. Baka nagtanong sila sa mga taga-nayon. Ipinutol ng kamera si Emilia na kumukulong tubig, sinulyapan sila ng blankong tingin sa kabahagyang ngumiti. Yan ay dugang pista, yan ay sarado, inebitad. Kinabukasan, dumating ang grupo sa isang bahay na parang kinunan sa isang fairy tale. Mga pulang parol, mahahabang mesa na puno ng pagkain, ang espasyo na puno ng halimuyak ng matamis na damo. Tumayo si Emilia upang batiin sila, napakarilat, magiliw. Narrator, pabulong. Ang panganib ay hindi palaging dumarating sa mga kuko. Ngunit minsan sa isang ngiti na kasingamo ng mga ulap sa gabi. Sa party, may ilang estranghero na nakaupo sa pagitan. Ang kanilang mga mata ay hindi pangkaraniwang malalim, hindi kumukurap. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Homer. Narinig niya ang isang hindi nakikitang bulong sa kanyang tainga, tumakbo kahi. Itinaas ni Emilia ang kanyang baso, binibigkas ang isang kakaibang pangungusap, isang wikang hindi naintindihan ng sinuman, at ang pinto sa likod ng kanyang mga kalabog ay isinara. Emilia, nagbabago ang kulay ng kanyang mga mata. Salamat sa pagpunta gaya ng naplano. Nagsisimulang magbago ang kanyang katawan, mapupula ang mata, mahahabang kuko, basag ang balat na parang kahoy na sinunog. Ang ibang mga panauhin ay nagiging mga aswang din. Masakarag gabi, sino gani buhay? Nanginginig ang frame. Sisigaw. Nagspray ng dugo sa dingding. Napunit ang isang manunugis, ang isa naman ay itinapon sa dingding. Kinalagkad ni Homer si Leo. Hinampas ni Vando ang mukha ng isang aswang, ngunit hindi sapat ang lakas. Endong, nag-aaway at sumisigaw. Umalis! Ito ang kanilang pugad. Narrator, ang mga bitag ay hindi lamang tungkol sa kamatayan.
Ito ay tungkol sa kung paano natin nakikita kung sino ang totoo, sino ang isang taksil. Sino ang mahina, sino ang handang mamatay para sa iba. Nasugatan si Leo. Bumaling si Vando upang iligtas siya, itinaya ang kanyang buhay. Isang kagat ang bumukas sa kanyang balikat, ngunit sapat na para makatakas si Leo. Naglakad si Emilia patungo kay Homer dahan-dahan. Emilia, ikaw lang. Ayokong pumatay. Homer, humihis. Kaya hinayaan mong mamatay ang iba imbes na ako. Emilia, na may kakaibang malungkot na ekspresyon. Tadhana, dinala mo lang ako sa pinto. Pinili mong pumasok. Iyan, nilaro, adversity than fate. Tapos na ang labanan. Nagkalat ang katawan ng mga manunugis sa sahig ng lumang bahay. Si Homer, lilang ang nasugatan, tahimik na nakatayo si Endong sa usok. Vando, nakahiga ng hindi kumikibo. Ngunit humihinga pa rin. Narrator, hindi ang nakaligtas kung sino ang pinakamalakas. Pero yung na may tiwala pa rin sa isa't isa. Dumating si Espino. Pagtingin sa katawan ng kanyang mga estudyante, lumuhod siya, namumula ang kanyang mga mata. Hindi sa takot, kundi dahil sa galit sa kanyang sarili. Espino, kami hindi na muling magpapatawad. Endong, panahon na para magbayad ng dugo gamit ang dugo. Lumilipad ang kamera sa lumang bubong, sa lupa ay unti-unting lumalamig ang mga katawan. Sa bubong, si Emilia ay nakatingin sa ibaba, ngunit bumalik sa anyo ng tao. Pumikit siya, bumagsak ang luha. Narrator, ngayong gabi, nahulog ang maskara. At mula sa abo ng pagkakanulo, isang bagong mandirigma ang babangon. Sa hapon, ang mahinang sikat ng araw ay sumisikat sa makakapal na puno. Si Emilia at Emily ay may dalang ilang maliliit na bag papasok sa tarangkahan ng bukid. Si Homer ay tumakbo palabas upang salubungin sila ng may pagtataka at galak. Emilia, pinilit na umiti, humihingal. Kami pinalaya sa aming tinutuluyan. Naalala ang sinabi mo, nagsiselos kami na pumunta rito. Narrator, mahinang boses. Dalawang babae, dalawang silhouette sa araw ng hapon. At ang puso ng isang mahinang tao na gustong protektahan ang isang bagay sa unang pagkakataon. Mukhang reserved sina Leo at Vando. Tahimik na nagmamasid si Endong, hindi umiimik. Tahimik din ay hinala. Nang gabing iyon, nakaupo sina Homer at Emilia na umiinom ng tsaa sa ilalim ng balkonahe. Marahan ang ihip ng hangin. Ikinuwento ng batang babae ang kanyang miserableng pagkabata tungkol sa kanyang mga pangarap na hindi natupad. Luhaan ang mga mata ni Homer. Emilia, kung may kabilang buhay, gusto kong mabuhay ng walang takot. Narrator, ang pag-ibig, kapag ito ay umusbong sa mga multo, ay nagiging pinakamadaling masuffocate na kahinaan. Pumasok si Leo sa kusina, nakakita ng kakaibang sulat na nakalagay sa isang darapon ng bigas. Ang wika ay sinaunang, ang sulat kamay ay matigas na parang kinopya ng isang makina. Leo, bulungan. Hindi ito sulat kamay ng sinuman sa aming grupo. At sino ang nakakaalam na kumakain kami ng puting bigas? Mabilis na lumipat ang kamera kay Emily, nakatayo sa dilim, nakatingin sa siwang ng pinto, ang kanyang mga mata ay walang emosyon na parang isang manika. Gil Thanksgiving Party, Gil Night Blood. Kinabukasan, sa abandonadong kahoy na bahay malapit sa kabubatan, sinindihan ang mga ilaw, ang hapagkainan ay taimtim na inihanda.
Isa-isang iniimbitahan ni Emilia ang lahat. Ang kapaligiran ay kalahating mainit, kalahating hindi mapalagay. Emilia, salamat sa pagbukas ng pinto, pagbibigay ng bubong sa isang estranghero. Habang itinaas nila ang kanilang salamin, isang kakaibang tunog ang maririnig mula sa kagubatan, isang malayong tawag, tulad ng isang hindi pamilyar na hayop. Hinigpitan ni Endong ang pagkakahawak sa hawakan ng patalim na nakatago sa kanyang manggas. Endong, pabulong. Tumakbo ni narrator nagmamadali. Ngunit huli na ang lahat. Nagsasara ang pinto. Namatay ang mga ilaw. At ang gabi ay nagsimulang mapunit ang mga maskara. Emilia, demonyo. Nagkislap ang liwanag. Lumingon si Emilia, naglaho ang kanyang ngiti. Ang kanyang mga mata ay namumula na parang mga baga, ang kanyang mga kuko ay humahaba na parang kawit. Ang kanyang balat ay pumuputok, ang kanyang bibig ay sumisingit ng nakakatakot na tawa. Emilia, malalim na boses. Salamat sa paglakad ng diretsyo sa kuweba. Narrator. Hindi lahat ng umiiyak ay mahina, hindi lahat ng tumatawa ay kaibigan. At hindi lahat ng babae ay tao. Ang mga panauhin ay nagiging mga aswang at umatake. Napunit si manunugis, nadumihan ng dugo ang mga dingding. Natumba si Leo. Sinaksak ni Vando ng kutsilyo ang isang demonyo, ngunit napakalalim sa leeg. Homer sumisigaw. Emilia! Bakit? Emilia, mahinahon. Dahil nagtitiwala ako sa puso higit pa sa mata. Yan nakaligtas yiban silang pananampalataya. Iniligtas ni Endong si Homer mula sa isang nakamamatay na suntok. Tumakbo ang dalawa sa nasusunog na koridor. Si Leo ay nasugatan, ngunit nakaligtas dahil sa pagharang ni Vando sa huling suntok. Niyakap ni Homer ang naghihinalong si Vando. Vando, pabulong. Hindi ako nagsisisi. Nagsisisi lang ako na wala akong huling pagkain sa inyo. Narrator, naiyak. Ang buhay kong minsan ay binabayaran ng sakripisyo ng taong laging nagsasabing siya ang pinakamakasarili. Sa wakas, si Homer, Leo, Endong na lang ang natitira sa abo. Endong. Sa unang pagkakataon ay ako ang may kasalanan. Sa susunod dito ay dugo nila. Bumalik si Emilia sa kanlungan sa kagubatan. Dinidilaan ang kanyang sugat, nanlabo ang kanyang mga mata sa luha. Emilia, pabulong sa sarili. Naniniwala din ako noon, ngunit ang mundong ito ay hindi para sa pag-ibig. Narrator. Kapag nahulog ang maskara at ang pag-ibig ay naging tanikala, tanging sakit at apoy ng paghihiganti ang natitira. Ang bawat henerasyon ay may gabi kung saan ang dugo ay tumatawag sa dugo. At sa pagkakataong ito, ang hangin ay hindi mula sa mga tao, ngunit mula sa mga demonyo. Yan ay panghuling katotohanan, yan ay late normal na matatanda. Balik sa bukid, ipinatawag ni na Espino at Endong sina Homer at Leo sa isang silid sa ilalim ng lupa. Sa loob, mga sinaunang anting-anting, mahiwagang sandata, at mga mapa na nagtatala ng linya ng dugo ng aswang. Espino, naglalabas ng pendant. Kami hindi lang manunugis. Kami ay antinyero, ang mga tagapag-inat ng mga anting-anting, ang mga tagapag-inat ng balanse sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Endong. Ang labanang ito ay hindi lamang para sa kaligtasan. Ito ay upang maiwasan ang pagbangon ng sinaunang lahi. Narrator.
Kapag ang mahiwagang linya ng dugo ay pinagsama sa espada, sasalubungin ng kadiliman ang sinaunang liwanag sa unang pagkakataon. Invasion as mentioned, nagsimula ni Dene Revival Ceremony. Tahimik na pumasok ang grupo sa kabubatan, patungo sa isang stone vault na natatakpan ng mga baging at maitim na insenso. Sa loob, si Emilia ay nagsasagawa ng isang ritual para tawagin ang purong aswang bloodline sa buhay. Sa mesang bato, mga figura, mga simbolo ng dugo, at isang garapon na naglalaman ng tumitibok na puso ng tao. Emilia, nagbubulungan ng incantation. Sa ngalan ng mga ninuno, bumangon ka, bumalik ka sa kadiliman. Ang pulang ilaw ay sumiklab, ang mga pader ay nanginginig. Ang mga higanting figura ng aswang ay nagsimulang gumalaw sa kadiliman. Panghuling laban, Walagne kahon iyan need spells &swords. Lumabas sina Endong at Espino, sabay-sabay na umaawit. Ang mga tanikala ng anting-anting ay lumilipad mula sa lupa. Inihahampas ni Espino ang kanyang espada gamit ang maputlang asul na liwanag. Pinag-ugnay ni Homer at Leo ang kanilang mga atake mula sa magkabilang panig. Narrator Madula Apurahan. Kapag ang espada ay sumalubong sa kuko, kapag ang spell ay sumalubong sa masamang espiritu. Ang kasaysayan ay hindi nakasulat sa papel. Ito ay inukit sa dugo sa ilalim ng itim na buwan. Isang malupit na labanan. Haharapin ni Endong ang may pakpak na si Aswang. Gumamit si Espino ng mahika para putulin ang kaluluwa ng demonyo. Sinugod ni Emilia si Homer, pareho silang nakikipagbuno sa lupa, bawat kuko ay dumadampi sa ugat. Emilia sumisigaw. Mahal mo ako, tama, Homer. Pagkatapos ay patayin mo ako. Homer, pula ang mata. Patay na ako simula nang ipagkanulo ko ang tiwala mo. Bumunot siya ng maliit na kutsilyo, ang minsang ibinigay niya sa kanya, at diretsong sinaksak si Emilia sa kaliwang dibdib. Nahulog siya, dilat ang mga mata, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Hindi any wakas, kundi isang babala. Babagsak ang mansyon. Ang natitirang mga aswang ay naglalaho sa usok. Tinulungan ni Homer si Leo. Si Espino ay nasugatan ng husto. Si Endong ay bumagsak sa paanan ng batong hagdan. Espino, hinihingal. Hindi sila extinct. Si Emilia ay isang susi lang. May isa pang pinto lampas sa hangganan ng sangkatauhan. Isang pait na kamay, itim na dugo na tumutulo mula sa mga kuko nito, bahagyang gumagalaw sa gitna ng mga abo. Bumukas ang mga mata ni Emilia, kumikinang na pula. Pero hindi siya kumikibo. Parang silent message. Choice here stay. Nag-isang nakatayo si Homer sa gitna ng nasirang bukid. Nasa harap niya ang espada, sa tabi niya ay 300, pabalik sa nayon, sa lungsod o manatili. Endong, boses na umaalingaw sa alaala. Ang isang gatekeeper ay kung minsan ang tanging bagay sa pagitan ng sangkatauhan at impyerno. Narrator Malalim Mahiwaga. Bumalik ka at kalimutan ang lahat. O manatili upang bantayan ang marupok na linya sa pagitan ng tao at demonyo. Mabagal na lumakad si Homer, dinampot ang kwintas na antinyero ni Espino. Naputol ang eksena hanggang sa gabi, umupo siya sa ilalim ng balkonahe. Tahimik na hinahasa ang kanyang kutsilyo sa dilim. Magkapatid din ay tindera ng bangus, tapos na ang kwento. Ngunit ang aswang ay hindi pa natutulog.
May mga hindi pinipiling maging bayan. Ngunit kapag tinawag ng dilim ang kanilang pangalan, sila ang huling nakatayo.